Agad na sinabi ni Kiruko sa kapitan na may man-eater sa labas kaya mas binilisan nila ang barko subalit umaatake na ang halimaw kaya binaril pero walang epekto. Samantala sa timeline sa past ay nagkita sila Kuko at Tokyo para tignan ng mga baby. Tumalon si Kuko at gumapang sa pader na tila wala lang, ngunit walang ganitong kakayahan si Tokyo. Sa headquarters ng academy ay nakita ng matatanda na kusang natuto ang mga bata tungkol sa romance kahit wala namang nagtuturo sa mga ito kaya nagtataka sila. Tapos nakita nilang mas lumala ang sakit ni Taraw. Ginamit ni Tokyo ang robot para makaakyat siya sa pader tulad ng ideya ni Taka. Sa kabinay bay nila ang madilim na daanan ng hangin. Sa present timeline naman mga lodi ay may mabangis na man-eater at saka wala na ring charge ang baril ni Kiruko. Nakita niyang marupok na ang barko kaya nanganganib sila, lalo pa at 30 minutes pa daw bago sila makarating sa destinasyon. Nang mapansin ni Kiruko ang tubig sa katawan ng man-eater ay nakaisip siya ng plano kung paano ito tatalunin. Kung saan kakalabanin daw nila ito sa ilalim ng barko kung saan masikip pero nagalit naman ang isang matanda dahil doon nakatago ang mga marijuana nila. Pero wala silang nagawa kundi ang pumayag, habang ang plano pala ni Kiruko ay tatalunin nila ito sa pamamagitan ng kakayahan ni Maro. Nagpahabol ang dalawa sa pangit na man-eater nang muntik na silang tamaan nito. Saka binuksan nila ang pinto para makapasok ang halimaw saka umakyat sa mga box, subalit nakasarado ang pinto doon kaya nagpanik si Maro. Pero hindi daw nila ito kailangang buksan sabi ni Kiruko. Tapos nakita nilang nawawala ang tubig sa katawan ng halimaw dahil inabsorb pala ng mga gulay at marijuana ang tubig sa katawan nito hanggang sa hindi na ito makahinga. Saka naman ginamit ni Maro ang Maro Touch para patayin ito ng tuluyan. Samantala sa past timeline ay nakarating na sa destinasyon ng dalawa kung saan ay unang beses makakita ni Tokyo ng mga sanggol subalit tila pinagsamang man-eater at tao ito. Nang biglang tumunog ang alarm ngunit wala naman nakita ang mga matatanda sa mga kamera kaya nagtaka ang dalawa dahil hindi pa rin sila nahuli. Pero minabuti pa rin nila na tumakas ng aksidenteng makapag-iwan ng bakas si Tokyo sa pader. Tinanong naman ng pinuno kung ano ang dahilan ng alert subalit maging ang robot ay hindi ito matukoy. Sa present timeline ay papaalis na ang dalawa nang pigilan sila ng mga matanda. Pero magbabayad lang pala sila dahil sa pagpatay sa man-eater pero hindi tinanggap ng dalawa, sa halip ay nagtanong ng impormasyon tungkol sa lugar at sa logo ng baril. At sa abandonadong lugar ay sinuwerte sila dahil nakahanap ng masasarap na pagkain. Sa past timeline naman nalulungkot si Shiro dahil nawawala ang litrato ni Mimihime na pinagnanasaan niya. Kaya hinailan niya ang dalaga sa isang silid para manghingi ng isa pa, dahil sa tuwing nakikita niya daw ang dalaga ay di niya maiwasan tumayo si Mayor Junjun, na siyang naririnig naman ni Tokyo sa labas. Nalungkot si Tokyo sa nakita kaya nais niya nang gumaling at makalaro si Taraw, subalit pati si Taraw ay nais siyang halikan kaya napatakbo na lang ang dalaga na nakita naman ni Kona. Sinabi niya kay Kona na weirdo daw ang kinikilos ng mga tao ngayon, subalit diit ng lalaki na normal lang daw na matuto magmahal, dahil pati daw si Tokyo ay nanaisin din na magkaroon ng kasintahan sa hinaharap. Kaya sinabi ni Tokyo na kung magkakaroon man siya ay nais niyang maging si Kona iyon, na siyang sinang ayunan din ng binata. Kaya pag-uwi ay tuwang-tuwa si ate mo dahil crush din siya ng crush niya, sana all. Ngunit nagulantang siya sa masamang balita kaya kaagad siyang nagpunta kay Taraw na nakita niyang lumalala ang kalagayan. Nang sabihin ito kay Tokyo na tumakas dahil mapanganib daw ang academy. Sa present ay nakatagpo ang dalawa ng isang lugar na maraming mga tao. Kaso ay nakursunada naman si Maro ng mga siraulo sa laruan ng video game. Pero nang matanggalan siya ng isang ipin ay nagalit si Maro, kaya hindi na siya nakapagpigil at binugbog na ang buong grupo, at pagdating ni Kiruko ay sinipa niya rin ang isa. Nakita nitong natanggal ang isang ipin ng lalaki pero hindi ito alintana ni Maro. Pinanganak si Maro kung kailan kakatapos lang ng pagkolaps ng lipunan. Kaya namulat siya sa isang bahay ampunan kasama ng iba pang mga bata, ngunit pagsapit niya ng 7 taon ay nagsara ang bahay ampunan at nagkahiwa-hiwalay sila. Napasama siya sa isang gang, subalit napatay ang leader nila kaya napasama siya sa gang ng kalaban. Hanggang sa isang araw ay ampunin siya ni Makura na siyang nagturo sa kanya kung paano pumatay ng mga man-eater. Nanguha daw si Kiruko ng mga libro para ipagbili sa bayan, pero ayaw niyang isama si Maro dahil baka makita daw sila ng mga binugbog nito. Tama nga siya ng hinala dahil hinahanap pa rin ng mga ito si Maro, tapos may narinig pa siyang chismis tungkol sa Ministry of Reconstruction. Kaya naalala niya ang sinabi ni Robin na nangdurukot daw ng mga eksperto ang nasabing samahan para tulungan silang gumawa ng panibagong sibilisasyon. Pag-uwi ni Kiruko ay hindi niya makita si Maro kaya nagpanik siya, subalit nagtago lang pala sa kabilang kwarto si Maro para magbasa ng yarn. Naiyak ang dalaga dahil sa pag-aalala, nang yakapin siya ni Maro pero naramdaman ni Kiruko na parang may matigas, dahil Junjun pala ito ni Maro. Dahil naudlot daw ang pagsasaksak niya ng tiyan kanina. Sa past timeline naman ay abala si Dr. Soatari nang mapansin niya ang isang footprint na labis na pinagtaka. Sa labas ay nagkakasiyahan ng mga estudyante nang tignan ng isang sapatos pero hindi yun ang hinahanap niya. Ginagawa daw ito ng mga estudyante para matuwa si Taraw at tuluyan itong gumaling.
Subalit pagsapit ng gabi ay tuluyan ng bumigay ang katawan ni Tarao, na siyang inanunsyo sa mga estudyante na labis na ikinalungkot ni Tokyo. Sa labas ay labis na nagdadalamhati ang mga kaibigan nito, at maging ang mga matatanda ay nababahala na baka may ibang bata pa na magkasakit. Hindi alam ni Tokyo kung ano ang nangyayari sa kanya kaya nababahala siyang baka nadapuan na rin siya ng sakit. Sa present ay naibenta ni Kiruko ang mga libro kaya nakabili siya ng mapa. Dito ay nakita nila ang impormasyon kung gaano kaligtas ang mga lugar, kaya naisip nilang manguha ng pagkain sa pinakaligtas na lugar ayon sa mapa. Tapos narinig nila na may paparating na biglang kumatok ng malakas. Pero sumigaw ito at nagpakilalang isa daw siya sa nasa barko kaya pinapasok nila ang matanda. Sinabi nitong nakita niya daw si Kiruko sa labas at kaya niya sinundan ay dahil naghahanap siya ng bodyguard dahil papunta siya sa isang doktor. Kaya pinakita ni Kiruko ang picture pero hindi ito kilala ng matanda. Nais daw magpunta ng matanda sa isang doktor na may kakayahan gawing immortal ang isang tao, gamit ang parte ng katawan ng mga man-eater. Dahil dinala niya pala ang parte ng isda pero nabubulok na ito kaya labis na nalungkot ang matanda. Saka nagpa siya si Kiruko na bilihin ang mga impormasyon na nalalaman ng matanda para makabili ito ng mga parts ng man-eater. Tapos naglakbay ang dalawa ngunit dadaanan daw muna nila ang nakitang magandang spot sa mapa. Sa past timeline ay namangha ang mga matatanda dahil kahit na sinunog nila ang katawan ni Tarao ay may naiwang isang man-eater na galing dito. Tinanong nila sa isang babae kung nasaan ang lugar nang alukin din sila nito sa hotel niya. Ngunit dahil napadaan lang sila ay tumanggi si Maro, pero dahil naawa si Kiruko ay kumuha siya ng isang silid para iwan ang mga bag nila. Nag-alala si Maro na baka nakawin ng babae ang mga gamit nila, pero tingin ni Kiruko na mabait naman daw ang babae. Nakita nilang isa palang underground ang tinutukoy ng mapa, subalit pinasok pa rin nila ito kahit na madilim. Nang makita nila ang isang lalaking nakahandusay na sugatan. Sinabi ng sugatang lalaki na may halimaw daw sa loob at inatake daw sila ng kasama niya. Nang biglang sumugod ang halimaw sa kanila kaya napatakbo ang dalawa sa labas pero sumunod pa rin ito. Kaya tinunaw ni Kiruko ang poste para patayin ang halimaw ngunit nawalan lang ito ng malay. Tapos gagamitin na sana ni Maro ang kakayahan niya para patayin ito ng tuluyan, pero hindi pala ito isang man-eater kundi totoong mabangis na hayop kaya napaakyat ang dalawa. Nang makita na isa pala itong oso na mas nakakatakot pa daw kung ikukumpara sa mga man-eater dahil walang kakayahan si Maro na patayin ito. Mabuti na lang daw ay isa itong oso at hindi isang gorilla kaya hindi sila maakyat. Subalit habang lumulubog ang araw ay palamig ng palamig kaya kailangan na nilang makatakas. May isang bala na lang silang natitira na nanganganib bang hindi gumana dahil malamig kaya pinainitan ni Kiruko ang baterya, ngunit aksidente niya pa itong nahulog. Kaya pinapakuha ito ni Kiruko kay Maro pero ayaw ng lalaki. Kaya naman sinabi ni Kiruko na papahawakan niya daw ang siopaw niya kung makukuha ito ni Maro kaya agad na tumalon ng lalaki dahil tigang. Pero nandun pa pala ang oso kaya agad siyang umakyat sa itaas. Sinabi ni Kiruko na nakaakyat lang daw siya dahil sa adrenaline rush pero hindi niya kayang makababa dahil normal na tao lang siya di gaya ni Maro. Kaya inutusan niya na naman si Maro na bumaba at barilin ang oso. Pero giit ni Maro na mas magaling daw sa pagbaril si Kiruko. At dagdag pa ni Maro na 5 beses na daw sana siyang namatay kundi dahil kay Kiruko kaya nagpas siyang magtulungan ang dalawa. Unang bumaba si Maro, saka sumunod si Kiruko na sinalo niya dahil masyadong mataas. Tapos nang sumugod ang oso ay binaril ito ng babae na tagumpay niyang napatay. Mabuti na lang daw ay hindi nagloko ang baril. Nagawa din nilang iligtas ang lalaki na siyang pinuno pala ng babae sa hotel. Tapos nagtanong ang mga tambay kung sino ang pumatay sa oso dahil sabog daw ang ulo nito, ngunit inilihim ng babae na nandoon pa sila sa hotel. Saka naman naisip ni Kiruko na isang patibong ang mapa na nabili niya. Saka bigla ring naalala ni Maro ang pangako ni Kiruko kanina na pwede niyang lamasin ang siopaw kapag nakuha ang baterya. At kahit nasabihin ni Kiruko na dati siyang lalaki ay walang pakialam si Maro nang biglang pumasok ang may-ari ng hotel dahil bawal daw matalsikan ang kama. Kaya kinuha niya si Maro pero siya rin pala ay nais makipagpalakpakan magdamag. Pero ayaw ni Maro kaya tinawag niya si Kiruko, ngunit pagpasok ay nakita silang magkapatong. Kaya napaiyak na lang si Maro dahil mahirap magpaliwanag. Sa past timeline naman ay sinabi ng robot na walang sakit si Tokyo subalit kailangan itong magpahinga. Ngunit nagpakita naman sa kanya ang alam niyang matagal nang patay na si Azura. Tapos bigla siyang nagkaroon ng napakatinding sakit sa buong katawan, ngunit panaginip lang pala. Napansin naman ni Dr. Soatari ang sapatos ni Tokyo na parang tulad sa footprint na naiwan sa silid ng mga sanggol. Sa present ay humingi ng tawad ang dalawa sa may-ari ng hotel. Nagpakilala ang babae na siya daw si Tottori, at isa din daw siyang alila dahil ang nagpalaki sa kanya ay mga bandido. Sinabi nitong pangarap niya daw na magkaroon ng pinakamagandang hotel sa lahat kung saan maaari siyang makipag-chorve sa mga gwapong guest. Kinabukasan ng papalis na ang dalawa ay napansin nilang malungkot si Tottori dahil pala sa namatay na ang pinuno nila na niligtas nila Maro kahapon.
Kaya niyaya ito ni Kiruko na sumama sa kanila, pero nagpaiwan si Tottori. Dito ay napagtanto ng dalawa na kahit mga bandido man ay may malulungkot pa rin kapag nasawi, tulad ni Tottori na labis na nalungkot sa pagkamatay ng boss niya. Saka hinawakan ni Kiruko ang kamay niya at sabay na naglakbay. Sa past timeline ay pinakitang magkasama sila Tokyo at Kona, kung saan nagtukaan sila at magkasamang gumawa ng tiyanak. Nakumpirma ni So Atari na kay Tokyo nga ang footprint na nakita niya sa silid ng mga sanggol pero nagtataka siya bakit walang nakakita. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.